Dapat DFA yung nagsasalita diyan, hindi si Bronner. Correct po, no? Correct po 'yan. Bakit hindi nagsasalita si Bronner sa problema natin sa alam niyo po marami pong i-deport, 'di ba? Ang USA, bakit hindi po nagsasalita si Bronner? Yun po, direkta po yun. Tao na po natin yan. Nasa deportation na. Mga illegal na naninirahan ng Pilipinas. Boss Buds, kung si Arnold Clavio ang hahalili kay FPRRD pag umuwi sa Pilipinas, ano po opinion nyo? Hindi ko... Ano nga halili? Kaya ba ng utak ni Clavio si FPRRD? May pag-asa po ba tayong maging Singapore at ano dapat nating gawin? Yung Singapore po, iba po yun eh. No? Ang Singapore po, maliit na lugar na mayroong Malacca Strait. No? Meron po siyang talagang dinadaanan po. Nagsimula po yung Singapore na gano'n. Maliit lang po yung Singapore eh. Hindi lang po tayo may pag-asa bang maging Singapore. No? Pag tayo po umunlad, mas maunlad pa po tayo sa Singapore dahil wala po, marami po tayong kayamanan, natural resources, natural na wala po yung Singapore. Una, yung land area nila. Ikalawa, tumatanda ang populasyon ng Singapore. Tayo po napakabata ng populasyon natin. Huwag po nating hangarin yung maging Singapore lang. Kasi iba po yung Singapore eh. Ibang-iba po yung Singapore. Maliit na bansa, konti populasyon. Tapos nag-engage po sila sa talagang hindi po natin pwedeng maging model yung Singapore. Hindi po siya normal na country. Napakaliit po niya, no? Napakaliit po ng Singapore na tayo po yung mga normal na bansa. Maraming tao, maraming syudad, maraming populasyon. Parang ang Singapore po ay city state, no? Kasi laki lang po, mas malaki pa po ang Quezon City kung hindi ako nagkakamali. Kaya hindi po magandang model sa atin ang Singapore. Ang magandang model sa atin yung ginawa nila ni Lee Kuan Yew sa mga drug addict. Talagang nag-conduct sila ng war on drugs eh. Ito po, inaawat natin yung war on drugs natin eh. Kaya hindi talaga tayo unlad. Dati rin akong kala ko abogado eh. Teka, dito tayo magbabasa. Medyo nawala lang eh. Nawala yung, meron nagpa-send ng star. Thank you very much kay Catherine Lau na nagpa-star ng 10 stars. Maraming salamat, Catherine Lau. Kayo pong mga nanonood sa FB, pwede po kayong asan na yung mga kumukontra sa FB? Wala na yata. Okay. Dati rin ako abroad, boss. Ang susi ng ekonomiya tulad ng Japan after the war, sobrang hirap. Technical know-how at innovation. Correct. Kaya lang, meron po tayong iba yung gobyerno po natin dapat hindi na siya, kung hindi man siya makatulong sa atin, wag na makadagdag ng problema. Totoo po yan, Sir Buds. Kung ang lahat ng politician katulad ng mindset ni Tatay Digong, mas maganda na ang Pilipinas. War on drugs, smugglers, and pirates. Alam niyo po yung war on drugs ni Tatay Digong, yun lang po ang pinakasikat. Pero hindi lang naman yun ang ginawa niya eh. May war on criminality po siya. Yung mga chismis na ganyan, wala na tayong pakialam dyan. Pero ano po yun si Lee Kuan Yew, may kakaiba pong utak yun. Nagsimula po ang Singapore at Pilipinas, hindi po equal ang footing. Mataas, mas maunlad po tayo sa Singapore eh. No? Maunlad po tayo sa Singapore. Nagsimula po ang Pilipinas, second lang tayo sa Japan, sa pinakamaunlad. Pabulusok po tayo. Yung Singapore po, mahirap na mahirap. Hindi nga po bansa yan nang nagsimula eh. Paakyat po sila, kaya magkaiba po. Actually, nakikinig din ako sa speech ni late Lee Kuan Yew, sobra yaman natin, kinain tayo ng politiko at media. Alam niyo po, sa totoo, ang nakakalungkot,
Dati, second tayo sa Asia, di ba? Asia yun, ha? Buong Asia yung pinag-usapan. Ngayon po, ni sa Southeast Asia, wala na po tayo, eh. Nakikipag-unahan na po tayo, wag makulelat, eh. Ganun po ang inabot ng Pilipinas. Mayroon na sana tayong puhunan, may Tatay Digong na sana tayo. Yan po talaga yung puhunan ng lahat ng matitinong bansa, no? Kriminali, yung peace and order, maayos ang peace and order. Tapos, yung graft and corruption, yan na po ginagawa ni Tatay Digong. Itutuloy na lang. Itutuloy na lang. Boss Buds, magkapatid na Rimulya, mas matalino pa sa president nila. Grabe, no? Yung pamilya na Rimulya, no? Ganun pala, no? Ka-interview lang. Tapos, ay, wala po, hindi po plinano yan. Binisto kayo lahat ni Tory. Matagal ng plano, sabi ni Tory. In fairness kay Tory, magagalit tayo sa kanya, pero tapat po siya. Nung sinabi po ni BBM na walang nagdala ng armas doon sa KOJC siege, sabi niya, meron kaming armas. Minsan matatawa ka na lang kay Tory. Natatawa ka kasi nagpapalusot yung mga amo niya. Tapos binibisto niya. Yung talaga taga Malacanang at Congress, yun yung dapat mahiya. Rimulya, dugong traidor ang mga yan. Boss Buds, ingat ka, may BBM dito, nag-hide ng mga message. Pinasok ka ata, boss. Wala naman, nakikita ko po yung mga nag-hide. Meron po kasi sa sa totoo lang po, meron kasi automatic po yung YouTube. Kinakailangan nyo pang deactivate. No? Meron pong nagko-comment pag sa tingin ni YouTube, may nagamit kayong words na hindi ka igaya. Ano pa po yan? Kinakailangan pa po nang hindi sasabihin mo na ipakita. Ikaw naman, Arnel Reyes, para ka namang hindi lumigaya sa pera ng iba. Agree po ba kayo na mag-shift tayo sa federalism? Alam niyo po, Cecilia Ochoa, ako, kulto ko ni Digong kung ano po sinabi ni Tatay Digong. Gusto ni Tatay Digong yan. In fact, kasama yan sa kanyang proyekto, no? Maganda naman po. Ako po, sa totoo lang, nung lumabas po yan, nagtotok po ako tungkol sa kagandahan po ng parliamentary system, no? Maganda po talaga. Kaya lang, ito po, very practical Sinabi ni Tatay Digong, hindi alam nga ng tao kung ano Di po ba? Hindi po nila alam yung parliament ay yung pong federalism. I mean, no? Mahirap pong ipatanggap sa mga Pilipino kasi ang mga Pilipino sanay direkta. Mukhang hindi bagay sa atin yung parliamentary system kasi kung ay boboto na lang natin ay yung federalism. Maganda po ideya niyang federalism. Kaya lang hindi pa po sanay ang mga Pilipino. Hindi pa po natin kayang implement. Siguro, kung sumunod kay Tatay Digong si Inday, tapos susunod naman si Baste, tapos susunod naman si Pulong o si Kitty, marirealize na ng mga tao na kahit na anong sabihin ng mga Duterte, maniwala na tayo kasi ang unlad na ng Pilipinas Pwede nating introduce yan kung umunlad na yung Pilipinas. Pero kung wala pa po tayong pag-unlad, lalo lang po magugulo. Yan po ang sabi ni Tatay Digong, kaya siya mismo yung nagpa-hold. Pinahold niya muna. Huwag kayong mag-alala. Madali namang implement. Halimbawa, umunlad na tayo mga Pilipino. Di ba? Tuwan-tuwa na tayo. Halimbawa, si Tatay Digong. Hindi po ganun si Tatay Digong. Ang pagkakaiba ni Tatay Digong bilang leader, nakikinig siya sa masa. Nakikinig po siya sa kung ano po ang gusto ng tao. Ay, wala na yata si Pat Sabilio Nahiya na siya pagtanggol. Walang pag-unlad ng Pilipinas hanggang malala ang korupsyon sa gobyerno.
kukontra dyan mga congressman, mawawala yung nakagawian nila na pambubulsa. Mahirap pong implement sa atin yung ganyan kasi kinakailangan mataas na rin po yung political ano natin eh. Kasi po kung sila po ang magpapasya na ng lahat, halimbawa po mga congressman, imagine nyo po yung set ng congressman natin ngayon. Kung sila po ang mag-e-elect ng ating mga prime minister, di ang ma-e-elect si Martin Romualdez. Ibig sabihin, ngayon po may laban-laban tayo. Yung mga katulad ni Martin Romualdez, hindi po mananalo bilang presidente. Pero mananalo po yan ng prime minister. Nakuha niyo po? Mananalo pong prime minister yan. Sila-sila lang magbobotohan eh. Hindi pa po ganun ka-mature maski yung mga bagay lang po yan yung mahirap pong mahirap itala, hindi po natin kakayanin yan ng 1 minuto, 2 minuto. Pinakaugat, Boss Buds, kaya umayaw mga Pilipino sa federalism sa dahilan kay FL Marcos Sr. Hindi na, malayo na po masyado, Sir Minandro. Malayo na po masyado. Yung ngayon po yung kay Tatay Digong. Hindi na unawaan ng mga Pilipino eh. Boss Buds, ano po opinion mo? May selfie pa ba ang Senado? Meron. Imagine niyo kung Kongreso na lang. Kung ano na lang ang gusto ni Martin, yun na, wala na Senado. At least to, meron pagkukunwari. Kasi, hindi ako, na, tanggalin yung Senado. Bakit mo tatanggalin? Hindi nawala na lalo. Ngayon nga kinakaya ni Martin si Chis Escudero eh. Kahit pa paano may gantong Aimee Marcos na pwede siyang maglantad. Hanggang paglalantad lang. Tandaan po niyo, hindi ko po iboboto si Aimee Marcos ha. Alam niyo po, pwede niyo pong purihin yung mga tao pero hindi niyo po boboto. Nakakatuwa yung ginagawa niya, pabor sa atin, pero hanggang dun lang yun. Hindi naman siya nakakatuwa yung ginagawa niya ngayon. Pero yung ginawa niya before to, yung ginawa nilang panggagamit kay BP Sara, yung kinumbinsi niya si BP Sara na maging vice president tapos hindi naman pala niya kaya yung kapatid niya. Napasunurin. Ruro, mga suka niya kinakain. Ew. Ang tanong ko po, pag nagbago ba tayo ng posisyon, yung mga politiko natin, hindi na pwedeng tumakbo? Tanong ko sa inyo. Kung sila pa rin po magpapatakbo ng Pilipinas, mas gusto ko pa po na may presidente. At least yung presidente, direkta nating binoboto. Gusto ko to maging presidente. Ngayon, tayong sisisihin natin. Sabihin natin, nabudol kasi tayo eh, di ba? Bawi na lang kami sa susunod. Pag binigay nyo na po sa kanila yung kapangyarihan, sila-sila na lang, wala na tayong magagawa. Showing lang yan, sabi. Boss Buds, hanggang ngayon, di ko pa rin makita kahit sa Google ang salitang alamano. Ano ba talaga ibig sabihin nun? Hindi ko po alam. Libre kang makakapili, bongbong, ng mga kasalanan mo sa amin. Pagdating sa consequence, hindi mo magagawa yan. Makapili. Not in a million years, tandaan mo yan. Tapos may congressman pa ang plataforma, yung sa mga single mom. Grabe po yung congressman na yun. Kayo pong mga taga-Pasig, no? Rambutan. Kayo pong mga taga-Pasig, mag-ingat po kayo sa pagboto sa congressman na yan. Yan po ang pinakabastos. Biruin mo yung plataforma niya. Lahat daw ng mga grabe. Mga single mom. Pwede po siya. Pa-schedule lang. Antindi mo, Brad. Tapos biro lang daw kasi may misis na siya. Antindi mo, Brad. Para kang pato? Rabbit ka ba? Kasta lang ng kasta, Brad. Pag yan binoto nyo, kayo na pinakamalupit na tao.
Baka pagbati pa lang yan, single mom ka ba? Tindi. Patay na patay sa mga single mom eh. Tindi mo, Brad. May nasa SMNI, ayaw ang full listahan ng PDP laban. Ito po, no, baka nalilito po kayo. No? Wag po kayong malito. Okay. Ito po, ang PDP ay partido po yan. Partido. Di po ba? So, ang PDP po, yan po ang mga miyembro po ng PDP na tumatakbo, ang mga sumusunod. Si Bongo, Senators Bongo, Senator Bato, Senator Hinlo, si Senator Epe Salvador, Senator Lambino, at saka si Senator Bondok. Yan po, 6 po ang PDP. Okay. Meron po silang mga guest candidate. No? Ang guest candidate po nila ay si Marcoleta at saka si Marcoleta at saka to si Pastor Kibuloy. Okay. Meron naman po silang endorse po si, hindi ko alam, guest candidate ba tawag kay Attorney Rodriguez o guest candidate din o endorse ni Tatay Digong. At meron pong in-endorse si Tatay Digong. Okay. Yung pong SMNI ay media outlet na pag-aari po ni Pastor Kibuloy. Ano po ang connection doon? Kung ano man po ang sabihin ng mga taga-SMNI, magkakaiba po yan. Hindi po sila PDP. Nakuha niyo po? Nalilito kayo. Huwag po kayong malito. So, ibig sabihin, yung SMNI, media po sila na pag-aari o may kaugnayan kay Pastor Kibuloy. Kung sino pong kung may ini-endorse yung SMNI, may sarili po silang ini-endorso. Ganun lang po yun. Magkakaiba po yan. Kaya wag nyo pong lituhin ang sarili nyo. Hindi ko po alam na may iba silang ini-endorso. At hindi ko po alam na meron silang iniiwan sa mga bata ni Tatay Digong. Pero pinaliwanag ko lang sa inyo, magkakaibang grupo po yun. Kasi nalilito. May nagsabi, may isang vlogger na nagsabi ayaw nila kay ganun, kay ganun. Ano ngayon? Sino ba susundin ko? Yung vlogger o si Tatay Digong? Ang linaw po eh. Ang linaw po na yung mga in-endorso ni Tatay Digong, yun po ang susundin namin dito sa kulto ni Digong. Okay? Yun po. Ngayon, kung ano po yung mga pinagsasabi ninyo na SMNI, kung ano man, hindi ko po alam. Sino po ba iniiwan ng SMNI? Meron po ba kayo o iniintriga nyo lang? Sino po ang iniiwan ng SMNI? Ang alam ko po, lahat po ng endorse ni Tatay Digong, ini-endorse ng SMNI. Sino po yung nagsabi na may hindi ini-endorse yung SMNI? Pangalanan nyo po. Kung wala naman kayong mapapangalanan, wag nyo pong gamitin yung SMNI. Sir Bad, si Dr. Richard Mata din po, in-endorse din ng PDP, kaya po Duterte po. Ililino ko po si Mata po, in-endorse ni Tatay Digong. Kaya po, dahil Duterte kami rito ngayon, magtapatan po tayo, yung nagsabi po may iniiwan yung SMNI. Sino po? Sino po iniiwan ng SMNI? Boss Baz, okay sana yung si Bosita. Ay, hindi po totoo yan. Hindi po okay yan.
Kailan naging okay yan? Basta hindi in-endorse si Tatay Digong, wag nyo pong i-promote dito. Hindi po kami nakikipaglokohan sa inyo. Sisimplihan nyo pa rito ng mga kampanya. Hindi po okay yung pag hindi in-endorse ni Tatay Digong. Sino po kasi? Magtapat po kasi kayo. Hindi naman kayo hinahunting ng kung sino eh. Para po maipaliwanag ko kung ano po yung basehan ng sinasabi nyo. Si Christian Sia po yung kandidato sa Pasig na mautog. Vote him for Fujian transfer. Yan pong tumatakbo sa pagkakongresista sa Pasig ay parang si Arnold Clavio. Wag po kayo hindi po natin binoboto yan. Eto po, ulitin ko po para sa mga Facebook na taga-Facebook kasi eto lang po ang mga iboboto natin ng kulto ni Digong pala. Baka kayo naman mga BBM supporter na pumasok lang. Ito po yung malinaw na iboboto natin. Siyempre, yung dalawa nating senador, Bongo at Bato. Yung mga attorneys natin, Attorney Rodriguez, Attorney Marcoleta, Attorney Lambino, Attorney Bundok, Attorney may nakalimutan ako isang attorney, Hinlo. At siyempre po ang ating best actor, Philip Salvador. At ang ating doktor, Marites. Marites na doktor, si Mata. May nakalimutan pa ba? Yan po ang ating yan lang po, no? Lahat lang po ng sinabi ni Tatay Digong. Yan lang po ang ating iboboto. Yan. Once is enough, PDP tayo. Correct. Okay po, 10 lang, wag pilitin mag-12. Attorney JB Hinlo. Yan, Duterte lang, walang labis, walang kulang. Sana Boss Buds, magsanib ang Katoliko, SMNI at INC. Approve Boss Buds, areglado basta endorse Tatay Digong.